Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila bistado na nga ang ginawang kalokohan ni Lisa Smugs at ni Kuting ng Norte. Lalong-lalo na ang sabwatan nila sa pagnanakaw ng kaban ng bayan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na hindi na nga nakakatiis ang maraming netizen at mga general na talagang nagbigay nga ng matinding babala kay Kuting ng Norte na ito na pag hindi pa di umano tumigil ito sa kanyang kalukuhan ay ang mismong general at mga army na ang magkakaroon at talagang maglulungsa ng koditat. Dito nga natin makikita mga kaibigan na pati nga mga generals ay tila dismayado na kay Kuting ng Norte na ito. Kaya naman talagang pinaghahanda na nila ang matinding plano na pabagsakin si Kuting ng Norte na ito at sapilitin palayasin sa kanyang pwesto. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na talagang hindi na talaga nila masikmura ang mga kabalbalan na ginagawa nila sa bansang Pilipinas na tila ginagatasan lamang ang mga kababayang Pinoy dahil nga di umano sa kanilang ginagawa at talagang wala na silang paki sa bansang Pilipinas. Ang importante ay makakulimbat sila ng kaban ng bayan. Kaya naman talagang hindi maiwasan na pagkumpirahin ang pamumuno ni former President Rodrigo Duterte at ni Kuting ng Norte ngayon. Dahil kung titingnan natin, ibang-iba ang kanilang leadership. Matapang si former President Rodrigo Duterte at si Kuting na ito ay tila tuta ng mga pinklawan ni Lisa Smugs at ni Tamba. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. 7 billion, napakalaking pera, binigay dun sa loan better na yon. Ang dami ng mga buhay na maisisave nun. Ang dami ng mga livelihood programs ang pwedeng ibigay ng PCSO sa inyong mga barangay. Pero mas pinili nila na ibigay, ayon nga kay Tulfo doon sa investigation, ay mga katropa ni Robles. Diba? Showbiz Chika. Yan. Rich TV. So ngayon, mga palangga. So, tahimik sila ngayon. Kaya nga, araw-araw ko kayong kinukulit. You have to act now. Hindi yun na kailangang patagalin si Kuting hanggang Hunyo pa. Dahil mauubos talaga pera ninyo. Tignan nyo kung gaano kabulok ang sistema ng Pilipinas. Sistema ng mga politiko. Ngayon pa lang kayo kikilos. 2022 pa lang may nanalo ng 433. Senator Amy, for 2022 for sure nabasa mo na to. Ngayon ka lang magsabi na although at least nagsalita ka. Okay? Na pang ginis itong nangyayari na ito at kahit imbestigahan. Bakit ngayon lang? 2024. Noon pa kami nag-iingay dito. Ang bunganga ako, dakdak na ng dakdak dito na, yung 433 years, wala bang mag-imbestiga sa inyo? Tapos nadagdagan na naman dahil dun sa photo editing nila. Not photo editing. Walang, hindi to editing mga palangga. Walang edit-edit yan. Diba? Pinalitan yan. Walang tao talaga yan. Yung katawan na yan na nakasombrero, wala yan, gawa-gawa lang yan. Baka nga, kapatid ni Robles, yan may nag-send sa akin, si Rose, okay? Ayan, Solid Marling, anak ko, thank you for watching. Actually, may nag-send sa akin ng picture. Tignan ko lang ha. Okay, na baka daw. Okay, I think. Okay, ito. Baka lang naman. Okay, tignan natin. Kapatid ni Robles yung nasa picture. Kasi nga yung buhok, ito mga palangga. Ayan, yung kapatid niya, magkahawig na magkahawig sila. Ito yung buhok ng kapatid niya. Ayan, takataan yung buhok, may nag-send sa akin. Yan yung kapatid niya, talagang nakikinabang din yan. Bawat nilalamon ng mga yan, talagang pera galing sa loto. Ayan, tingnan yung buhok. Ayan, possibly nga naman. Baka kapatid niya yan. Kasi inedit eh. Di ba? So, ngayon mga kababayan, wala na may pagmamalaki mga putang ina ng mga to.
Dahil sabi ko nga, doon sa mga conversation namin in the past, bawat butil ng bigas na kinakain nila, bawat nilalamon ng pamilya nila ay galing sa pera natin. Galing sa pera ng bayan, galing sa mga OFW na nagpakahirap, lumayo sa kanilang pamilya, pero nilalamon lang at pinang-shopping ng asawa ni Robles, pinag-aaral ni Taning, pinangpupulburo ni Lisa, ni Kuting. Lahat. Kaya nga, sabi ko sa inyo, kailangan na nating mag-speak up day. Okay? Kasi ito ay grupo ng mga Cindy, Kat, Toto. Okay? Mga syndicat yung mga yan eh. Ngayon, okay, itong si Kuting, laos na laos na. So, ano lang sa atin, katitext lang sa atin ng ating puting ahas, okay, na magkakaroon ng kick-off rally sa January 28 dyan sa Luneta. Okay? So ngayon, ang ginagawa ngayon ng gobyerno ni Kuting, dahil nga sukang-suka na tayo sa kanya, wala na yung mga dati yung sa rally, yung pagkadami-dami natin. So wala na yon. So dahil magkakaroon ng kick-off party sa January 28, mga palangga, inaatasan ng grupo, okay? Grupo ni Kuting, syempre, sino kayo ng grupo to? Alam ka namang grupo ko. Kick-off rally daw palangga, na mag-recruit ng mga empleyado sa gobyerno para umattend sa kanyang kick-off rally, okay, sa Quirino Grandstand. So anong magaganap dito mga palangga? Ano-anong ibig sabihin nito? So may mga regional directors o sa iba't ibang ahensya na hindi encourage pinipilit, that's the right word, forcibly, okay, pinipilit na umattend sa kick-off rally ni Kuting sa January 28 para sa kanyang bagong Pilipinas drama. Di ba yung bagong Pilipinas? Magkakaroon na ng rally-rally ngayon. Ano ang kapalit nito? Itong mga empleyado na pupunta doon mga palangga, okay, by the way, nag-release ng memo. Inaantay ko lang yung memo na maipakita sa inyo. Sabi ko sa puting ahas, hanapin mo yung memo, baka makakuha tayo. Nag-release ng memo, kung sino man yung tarpulano na yun sa gobyerno, na inaatasan, okay, pushed and forced ang mga regional directors o at iba pang mga pwede nilang atasan sa ahensya ng gobyerno, different agencies, na magpadala ng tao as much as, they can. 250, 300, 500, 1,000 katao na bibit-bitin dito sa Quirino Grandstand. Right? So ngayon, ano ang kapalit nito? Ang kapalit, mga palangga, ay bibigyan daw ng libreng pagkain, mga t-shirts. At ang sabi, kapag umattend ka, ay entitled ka sa compensatory time off with pay pa. Oh, yan wala pa yan sa mainstream. So, sa makatuwid, dahil nga laos na si Kuting, laos na, tapos na dahil alam na ng buong bayan na binudol tayo. Dahil ako nga number 1 supporter nila, di ba? Mag-akot ng tao, papunta sa Quirino Grandstand, dahil wala nang pupunta, ang gagawin, ipupuwersahin ang mga empleyado ng ahensya ng gobyerno, din o-offera ng pagkain. So, you know what, kung nakikinig kayo sa akin, mga empleyado ng gobyerno, huwag nyo ibenta sa maliit na halaga sa pagkain, t-shirt, at magkano ang bayad sa inyo for one day, isang araw na bayad ninyo, tapos pupunta-punta kayo doon, magkukuting-kuting kayo. Pag pumunta kayo at tinanggap nyo yan, ang pagpwersa sa inyo, wala na rin saysay ang mga kaluluwa ninyo. Ibinenta nyo ang kinabukasan ng ninyo at ng inyong mga kamag-anak. Para kayong katulad ng mga dugyot, okay, na mga trolls na hinire ni Emerald Bukangkang ng PCO, ni Patricia Martin, yang dyan nila Cheloy, okay, dyan, minahire nila ang mga na tinahire, binabribe nila, sinusuhulan nila itong mga trolls para atakihin ako, atakihin kayo, yung mga nakritiko ng gobyerno sa ngalan ng salapi namin. Again, salapi natin, pera natin, taxpayers' money. Kaya nga hinahamon ko sila mga palangga. I challenge this government.
presidential communications. Kasi may ebidensya kung pinanghahawakan na ida-drug ko kayong lahat, na bina-bribe ninyo, sinusuhulan ninyo itong mga dugyots. Okay? Itong mga trolls, mga palangga. At uulitin ko uli, hindi lang ang problema natin sa Philippine Charity Sweepstakes. Kaya na-challenge ko si Lisa eh. 'Di ba? Meron din ako pinanghahawakan na kikialam siya dito sa issue na sa negosyo ng Okada. 'Di ba sinabi ko sa inyo, kumukubra si Lisa diyan. Kumukubra si Lisa, si Tambalosos, si Altenco, sino pa ba? Si Martin, si Tambalosos, yung pamilya ni Lisa. Kasi may hawak ko ebidensya kaya galit na galit yan eh. 'Di ba? Sabi nga niya diyan, ano daw ba ang silbi nitong mga presidential communications, hindi nila mat-pinpoint kung anong hawak kong ebidensya. Na nakikialam si Lisa, si Tambalosos, ang gobyerno ni Kuting dito sa mga investors. Then the fact nilo fact na magsasalta sila about foreign direct investment. Eh dyan pa nga lang, sabi ko, paano nga papasok ang mga investors kung hold up nila? Ang gobyerno mismo ang nangungumisyon. Paano papasok ang mga investors? I talk about that already. Marami po tayong hawak na pwedeng, na pwedeng maligwak itong, well, actually, you know what? Kasi pag impeachment lang, matagal yan. At wala tayong laban ngayon dahil hawak nila ang Congress. Hawak din nila ang Senate. Wala tayong power ngayon, mga palangga. Ang Pilipino walang power pagdating sa impeachment. Kasi magkakasabot lahat eh. Ang power lang natin, kung magbubuklod-buklod tayo na parang walis. Okay? Buklod-buklod tayo, kasama natin yung mga magigiting, okay, na mga bruskong mga men in uniform. 'Di ba? Bubuhatin natin ng dahan-dahan sila. Okay? Pag nabuhat na natin, saka bigla mong ilulubog sa kumunoy. Ganun lang. Ganun lang ang nun. Wala na mga impeachment. It's long procedure yan, mga palangga. Diba? Mahabang usapin yan. Ang pinakamabilis, buhat-buhatin ng ganun-ganun na lang. Kaya nga, di ba, na-alarm si Lisa Smugs. Ako lang naman ang nagsasalita dito, di ba? Natataranta siya sa akin. Ako lang naman nagsasalita na bubuhatin, di ba? Wala naman. 'Di ba? Wala naman akong power para ipunin yung mga brusko diyan. At ang mga you have, I think tayong mga Pilipino, particularly diyan sa Pilipinas, you have the power. Boses natin yung power natin. Bakit kamukha ni Franz Castro yung nanalo? Okay, kailangan kumilos habang busy ang US sa election, sabi ni Rupert Maxales. Mga whistleblower ng PCSO, lumantad na kayo at ibunyag ang dayaan. Tama ka, palangga. Mario Del Toribio. Alam mo, kanya may kaibigan ako nakausap. Sabi sa akin, Marlica, sana talagang may lumabas na taga-PCSO na whistleblower. And you are right. Okay? Imagine, pati aso ng party ni Mel Langka nag-party noon. Sabi ni Solid Marlica, ako, yes, naalala ninyo si Mel Robles? That was 2023, no, Rose? 2023 ng January, nagpa-party, million ang ginastos. Aso. Yeah, binlag ko yan. Aso ni Robles. Milyones ang ginastos. Nag-birthday lang yung aso. Million. Ganon ka-insensitive. Ganon ka-demonyo yung mga yan. Well, I love dogs. Wala naman tayong problema kung pera nila yun. Kaso pera nga ng Pilipino. Pera ng nating lahat. Sobrang kapal ng mukhang ito. Kaya nga kung hindi gagawa ng paraan ni Marcos Jr. at hindi niya sisibakan si Robles, kayo na sumibak. 'Di ba? Kayo nang sumibak. Buhatin nyo na yung taong yan. Kasi anyway, you know what? Every day we will talk about this. Sometimes, most of the time I'm tired. Yeah. Kasi parang ganun pa rin eh. Ang tinatapik ko, puro kawatan, puro pagnanakaw. Pero matutuwa nga sila pag tumigil ako. Believe me. Sabi nga nung kausap ko kanina, Marlica, wala kang vlog, huwag kang tumigil. Huwag kang tumigil, Marlica, kasi, puporma na naman yung mga yan. Sa totoo, ayoko sana mag-vlog eh. Okay? May ginagawa ako ng bonggang-bongga dito kanina. Sabi sa akin, mag-vlog ka kasi pag tumahimik ka, matutuwa sila. Kaya nga, even though napakasakit, ito yung napakasakit sa loob ko, na inamin mismo ni Robles na edited yung picture. It's not edited eh. Wala talagang taong tumanggap ng cheque. Doon pa lang dapat kung
totoong matino wala nga, hindi nga totoong matino si Kuting, bangag nga, eh, nagpupulburon, ano ka ba, Marlica, 'di ba? Paulit-ulit ka na lang, hindi matino si Kuting, okey? Well, kung may matino tayong, presidente, that moment 'di ba katulad ni Duterte dati, 'pag may anomalya yung kanyang mga tao sinisibak niya, ilan ang mga sinabak ng gabinete, hindi man perfect ang ano ni Duterte, marami ding, marami din tayong binoljak do'n, pero at least hindi ganito katalamak, ganito ka-rampant, ganito kaganid na harap-harapan talagang ninanakaw ang, pera, lalo na sa lotto. Diyan pa lang, huwag na tayo pumunta sa ibang ahensya. Sa agriculture, alam niyo naman, harap-harapan, isa 'yun sa pinakauna kong tinapik din. Oh, dito tayo umikot sa PCS. So harap-harapan. Lahat ngayon pinag-uusapan ng mga netizens. Even sa mga showbiz page nakikita ko, lahat nagpo-post nitong mga edited picture, itong mga kahahayupan ni Robles. Ayan lahat. Pero ang mainstream media, nagbalita sila pero hindi gano'n ka-ano, hindi gano'n ka porsigido para talagang i-aware ang mga Pilipino. 'Di ba, mga palangga? Okay, ano 'to, ang Kaskas card na ₱20 isa, walang nanalong malaki diyan kundi ₱50. Bilyon, bilyon kinikita ng PCSO sa Kaskas, 'wag na kayong bibili. Ano yung Kaskas card, palangga? Yung parang ginaganon, meron din yan dito, eh, scratch. Scratch yan, 'di ba? Ako bumibili na ako minsan, dito sa Amerika bumibili din ako niyan. Pero you know what? Okay, let's talk about PCSO. 'Di ba sinabi ko na sa inyo yung history ng PCSO kagabi na no, tas 1833, 'di ba, panahon ng mga Espanya. Then sabi ko nga si Rizal pala ay nanalo ng 6,200 during, ah, nung time nung time na buhay pa siya. Tapos dinonate niya yung ano, yung, papremyo doon sa sa educational, institution na kung saan, yun ang gusto niyang charity work. So maganda ang layunin ng Philippine Charity Sweepstakes. Napakaganda niyan, eh, na mag-create ka ng fund para makapagbigay nga ng mga livelihood programs, educational whatever, training. Pero ang nagiging mali dito sa sugal na ito, which is sugal talaga, 'di ba? Sugal 'yan. Ang nagiging mali na binibigay hindi, hindi binibigay. Ninanakaw yung pera, yung papremyo na binibigay sa mga kakilala nila at sa kanila mismo. Pinapatayo nila ng bahay. Ako wala akong problema, mga palangga. Mario, for Ma'am Raga, kung kayo ang manalo, as long as talaga kayo, kahit araw-araw kayo manalo. Kahit araw-araw na may nanalong Pilipino na legit na nangarap, nagbakasakali na tataya sa loto para kaahon sa kahirapan, walang problema sa akin 'yan. Everyday, oras-oras manalo kayo. Wala yung problema as long as legit na nanalo kayo. Hindi yung ito maya-maya may nananalo pero sila-sila ang nananalo. Hindi talaga totoong mananaya. Sila ang nananalo kasi inaano nila, dinodorobo nila ang system ng lottery. Illegal yung ginagawa nila. Basta legal yung nanalo pero dinoto. Yun nga, walang may mga kasi may narrative 'tong mga buwaka ng inang ito, itong mga bataan ni Lisa at saka ni Mel Robles, yung mga trolls yan, eh, na hindi ba kayo natutuwa maraming nananalo, maraming ganyan, maraming natutulungan? Julul. Hindi kami natutuwa dahil ang mga nanalo sila-sila lang. Si Lisa, si Kuting, si Robles, si Taning, lahat ng mga kamag-anak nila, yan ang mga pinapanalo nila or kanilang mga katropa, sabi nga ni Tulfo doon sa Senate hearing. At yung executive inaabangan pa natin. Session nila wala pa ring release kung ano ba ni baka nagkabayaran na. Eto lang sasabihin ko kay Tulfo, 'di ba? Sabi ko sa iyo, aaraw-arawin kita pag may mga issue. Kaso hindi ko kayang araw-arawin ka dahil mas malupit yung issue dito sa kay Lisa, dapat itong araw-arawin ko. Aabangan ka namin, 'di ba? Maganda na yung pinakita mo dun sa hearing kahapon. Pero aabangan namin yung executive session na yan. At malalaman namin kung nagkabayaran or what. Chacha Kival, gusto niya i-firing squad ang lahat. Yeah. If I have the power, mga palangga, mag-a-agree ako sa'yo. 600, ilan pinanalunan? 698 million. Parang loto na pinanalo ni Robles sa kanyang katropa. Moro-moro lang si Tulfo, sabi ni Amelia Cruzada. Yeah, moro-moro. Tignan natin. Magsalakay na siya si Tulfo. Ano yan?
Time na ni Bongbong Marcos, 43 jackpot winners until na wala pa din investigation. Yun na nga palangga eh. Kaya sabi ko sa inyo, let's forget about the impeachment, okay? I challenge you, you Filipino, speak up day. Every day sabi na speak up day, doon sa mga taong may pagmamahal pa, yung mga bruso-brusko kung palangga. You know naman kung sino yung mga brusko kung palangga. Mga men in uniform na kayo nagpapakahirap, sinasalag nyo ang bala sa mga laban. Dahil sabi nyo nga, di ba, sumumpa kayo, poprotektahan nyo ang ating bayan. Lumalaban kayo sa mga rebelding mga kaliwa, sa mga terorista, sa lahat. Pumupunta kayo dyan sa field, di ba? Umuwi kayo, wala ng kamay, wala ng paa, wala ng mata. You know what I mean? Sinasalag nyo ang lahat dahil sa pagmamahal sa bayan. Ngayon, ang kalaban natin wala actually sa field. Hindi lang dun sa field ang kalaban natin. Mga palangga, ang kalaban natin nasa loob ng gobyerno. Ang kalaban natin ay mismo ang presidenteng Kuting. Ang kalaban natin ay ang asawa ni Kuting na si Botod Lisa. Ang kalaban natin ay si Robles. Ang kalaban natin ay si Tambaluslos. Ang kalaban natin lahat sila na mga nagnanakaw sa Kongreso, sa Senado at lahat ng ahensya ng gobyerno. Kaya yung mga laban-laban nyo sa field, mga sir, mga ma'am, that's nothing. Dapat ang laban na puksa inyo yung sa loob mismo ng gobyerno. Dahil sila ang nagdidestabilisa. Hindi kayo na pinagbibintangan kayo ni Bangag Kuting at ni Lisa dahil naaalarma. Na kayo daw ay may planong magdidestabilisa. No. Kayo ay totoong hero na nakikipaglaban. Pero lalo kayong magiging hero sa Pilipinas kung pupuksain nyo ang anay sa lipunan, yung mismong nasa loob ng Congress, Senate, sa Malacanang. Yan ang tunay na nagdidestabilisa sa bayan natin. Yan ang katotohanan. Kaya yung mga makakaliwa na yan, alam mo, you know what? Yung mga makakaliwa, minsan, I realize right now, minsan, naisip mo, yung iba dyan sa kanila, yan ay talagang, lalo yung mga leader nila, yan talaga ay may kalaban talaga ng bayan. Pero yung ibang mga recruit dyan, yung mga kabataan, sila talaga ay nagagamit lang. Pero may mga, may mga ideology na mga magaganda din yung mga bata. Mga kabataan, mga estudyante na nare-recruit. Kasi dito sa ganitong ginagawa ng gobyerno, imagine mo, ang First Lady Ahas, si Kuting, nag-a-appoint ng mga ganyan. Kaya may mga nag-aaklas. Di ba sinabi ko naman sa inyo nung college days ako'y na-recruit ako bilang kabataan sa University Belt. Sumama ako dun sa mga ilang rally na yan. Di ba? So, nakita, kumbaga yung passion ko during that time nung bata ako, yung hinagpis mo sa nakikita mong galawan ng gobyerno. Hindi lang naman ito panahon ni Kuting. Pero ang mali lang kasi nitong mga makakaliwang grupo, hindi naman talaga sila para sa pagbabago. They are for themselves also. Magre-recruit, mag-extort ng pera sa mga negosyante. Yun yung pangit, di ba? Okay lang nang lumaban ka, pero hindi ka mag-extort ng pera sa mga negosyante. Hindi ka magkikitil ng buhay ng tao ng mga inosente. So at the end, itong mga rebelding grupo, makakaliwang grupo, di ba? At itong si Kuting, si Tambalusos, pare-pareho sila. Kaya sila yung magkakampi. Di ba recently, di ba binigyan ng amnesty ni Kuting? Imagine mo, mga gumurgor kung ano-ano pinagagawa. Pinakawala ng bonggang-bongga. O ano ibig sabihin nito? Pinapalakas ng gobyernong ito ang kanilang tandem dito sa mga makakaliwang grupo. Para in case na kayo ay mag-speak up day, gagamitin nila yung mga kasabwat nila sa kabundukan at ang mga tiwali na natitira dyan sa hanay ng gobyerno para puksain kayo. And I am praying na hindi bloody ang mga darating na eksena. Kasi kawawa talaga Pilipino dito. Imagine mo, kapal ng mukha ni Kuting at kapal ng mukha ni Lisa. Mag-aalarma, magre-request ng mga tangki de guerra, chuchu. Bakit? Sino ba kaaway ninyo? Wala kayong kaaway. Kayo ang kaaway ng Pilipino. Diba? Naaalarma kayo, nabubuang kayo, napaparaning kayo kasi yung mga utak nyo hindi nagpa-function. Maliban sa durug na ng pulburon, bangag na, wala na kayong pagmamahal sa taong bayan. Dahil in the first place, wala naman talaga kayong intention para ibangon ng Pilipinas. Your intention is makapag-deliver ang inyong mga kawatan na mga inupo sa mga ahensya ng gobyerno para magbigay sa inyo ng pera, hahayop ka, Lisa, para dalhin ninyo sa offshore account ninyo.
i-transport ninyo. Kaya kawawa talaga Pilipino kasi, wala kayong power eh. 'Di ba? Pag umaklas-aklas kayo diyan, anong gagawin ni Lisa? May tangke na dun sa Malacanang. So, ano gagawin natin? Napakadali lang 'yan. Kung magkakasundo ang mga dapat magkasundo, hindi na kailangan magdanak ng dugo. Magiging mukhang basang sisiw si Kuting at si Lisa at kung sino man ang sumunod na mag-take over, whoever, dapat kaladkarin yung buwaka ng inang babaeng yan at si Kuting, si Robles, lahat, si Taning, kaladkarin yun, ipakulong yung mga hayop. Kung pwede nga lang, sabi ko nga sa inyo pa ulit-ulit, kung mayroon nga lang bitay, gurgurin yung mga hinayupak na yan. Binayaran na yan ni Tulfo, sabi ni Grace Tagal. Tignan natin, wala pa rin update, no? Wala pa rin update kay Tulfo. Ferdinand Dolosa, shout out sa mga kasamahan kong tricycle driver. Live si Madam Maharlika. Uy, sa lahat po ng mga tricycle drivers, lagi pala kayo nanonood. No, saan po kayo? Saang lugar? Baka sakaling makapagbigay ako ng sa inyo, ng papuri. Ferdinand Dolosa, saan po kayo? Saan barangay kayo? Paki-comment po. Saan kayo dyan, mga tricycle drivers? Maganda yung sundalo ng tangke, sila bombayin, sabi ni Amelia Cruzana. Tignan natin mga palangga. Okay, sabi ni Pedro Roque, Maharlika noon gusto ko si Pacquiao dahil ikukulong si Imelda Marcos kapag siya ay nanalo. Okay, Pedro Roque, you know what? Kasi si Pacquiao, tignan mo, nasaan na nga pala yung mga ano na yan, yung mga sila Pacquiao, sila Isko, yung mga ang tatapang noon na ano kay Marcos. O ngayon, BFF na sila. Bakit si Pacquiao? Kasi si Pacquiao may property yan dyan, malapit sa Malacanang. Di ba sinabi ko na rin to sa inyo, na nirerentahan hanggang ngayon ni Lisa Ahas Araneta Smugs at taga Sorsogon. O sa mga taga Sorsogon City, para sa mga tricycle driver na nanonood po, thank you po for watching and for listening. Sana, share nyo pa. So anyway, ano ba yun? Saan na ba ako naputol? Ano kanina? Okay. Nag-trending ang damit pa kamiseta kaya sinalo ni Tulfo. Okay. Si Tulfo, okay, you talk about Tulfo, di ba? So ngayon mga palangga, ang problema kasi dito sa problema sa gobyernong ito. Putangin na. Problema silang lahat. Problema silang lahat. Wag na umasa kay Tulfo, tinawagan na yan ni Liza Fair. Oh, well, tignan natin, kaya abangan natin mga palangga. Pwede talagang tawagan yan, di ba? Remember si Ramon Tulfo nung nagsalita, anong ginawa? May lumabas din na balita. Si Pacquiao po, ayan, nawala na ako. Okay. Thank you, Rosana. Pinaalala mo sa akin. Dami kasing nag-comment, nawala yung thought ko. Okay, Rosana Paisano, again, si Pacquiao. Ayun, si Pacquiao, yung kanyang bahay, balik mo na ako kay Pacquiao. Yung kanyang bahay dyan sa Maynila, malapit sa Malacanang. Ayon sa ating puting ahas, Diyos ko, 2022 ko pang in-expose yun sa inyo, nirerentahan ni Lisa kung saan doon sila nag-iinom, naglalaklak. Maliban sa Malacanang may laklakan, doon sa bahay ni Pacquiao. Kaya nga naman, bakit naman mag-iingay si Pacquiao? Nagkakaroon siya ng profit. 'Di ba? Galing pa rin sa gobyerno 'yan. Diyos ko, wala ka talagang no. Nasaan na nga pala yung mga asan na si Lene Robredo? Nasaan na kayo? Yung dating puro diktador, bakit kayo tumahimik? Ang tunay na nakipaglaban sa bayan, consistent. 'Di ba? Asan na? O kayo mga pinklawan na nanonood sa akin. Nasaan na? Binudol din kayo ni Leni. Kasi kung talagang para siya sa laylayan, para siya sa atin, kasama na tayo lahat doon. Actually, tama siya eh. Tama si Leni patungkol dito sa kay Kuting. Kasi ako, inamin ko na nabudol ako, pero bakit nawala si Leni? Bakit walang batikos? Si Dilima nakalaya, puro Marcos dati yan, wala rin batikos. Si Trillanes, kakampi na nila, kasi kasabot nila sa ICC. So dito, mga kababayan, kayong mga pinklawan na umaasa din kayo na gusto nyo may panalo si Leni noon, binudol din kayo. Dapat consistent ang pakikipaglaban. Like ako, consistent ako kasi pinaglalaban ko katotohanan. Kaya nga kahit ako yung number 1 supporter ni Kuting, binoljak ko sila. Wala akong takot na binuboljak. Nasaan si Leni? Nagbabatikos ba siya? Nasaan na yung mga maiingay na mga artista? Asan sila Regine? Asan si yung anak ni Valenciano? 'Di ba? Although yung iba, asan si yung nagpasikat ng budol, si
Angelica Panganiban. O well, sige, choice nila yun. Kaya lang, ito yung inconsistent na nakikipaglaban ka kunyari sa mga mambubudol, then after election, stop na. 'Di ba? Bago ka sumawsaw sa politika or mag-comment ka ng you're very vocal, then after that, wala na. Ibig sabihin, mga walang kwenta 'tong mga taong ito. Yung mga artista dati, asan si Angel Locsin? Bakit tumahimik yung mga yan? Dapat tuloy-tuloy kasi sabi nila, ipaglaban nila yung bayan. Bakit sila hindi nagsasalita ngayon? Yan si Robredo, 'di ba? Actually, irrelevant na siya. Ayoko siya sanang anuhin pero may nag-comment. Nasaan 'yan? Binudol din kayo mga palangga. 'Di ba gusto niyo dapat tuloy-tuloy ang pakikipaglaban? Kasi ano ba pinaglalaban natin dito? Sabi ko nga whether you're Piklawan, Isko ka man o kung sino ka man. Ang pinaglalaban natin dito, 'di ba, better Philippines? Para magkaroon na tayo, umuwi na yung mga pamilya sa Pilipinas para magkaroon ng maalwan na buhay, para hindi na kayo mawalay sa inyong mga magulang, sa inyong mga kapatid, sa inyong mga anak. Pare-pareho lang naman tayo dito kahit sinong sinuportahan natin, eh. Pero bakit ako lang? At kayo mga palangga, yung ibang Piglawan nandito, bakit gano'n? Nasaan na itong mga pinatakbo, sinuportahan ninyong mga politiko ng ingay-ingay nung eleksyon? Katulad niyan, good question, kay Pacquiao. Kasi nga kumikita si Pacquiao dun sa rental ng property niya. Kaya pera-pera lang talaga. 'Di ba dati sabi nga ipakulong si Imelda, nasaan na ipakulong niya? Puwede naman niya ipakulong kung talagang gusto niyang kasuhan kahit wala siyang puwesto. Just ipu-push niya lang kung ano yung kaso na gusto niya. Kaso it was labas sa ilong. Wala talaga, walang intensyon. If I have the power, if I have money like Pacquiao, my God, I will do exert lahat ng resources ng effort ko para matapos mapulbos yung mga buwaka ng inang yan. Tahimik si Bato, si Bongo. Oo nga, tahimik din yung mga yan. Nasaan sila? We'll see. Baka nakikiramdam. Takot sila, sabi ni Julie De Grotet. Oo nga eh. 76 na nakaposisyon sa Malacanang ay mga dilawan. Sabi ni John, oo nga, Jarabata, di ba? Gusto ang dami ko ng bilag tungkol sa ganyan. Nandiyan si Acuzar. Na dating dilawan, hindi dating, appointee ng dilawan. Never bulsa daw. Nabayaran na kaya? Kaya wala ng ingay. Okay? Bagong Pulboronic Pilipinas. Si Robin Padilla. I don't know, hindi ko siya di ba nagsasalita. But ganun pa man, balik tayo dito sa kick-off, rally sa mga empleyado ng gobyerno o sa lahat, mga palangga. Pag pinorse kayo o offeran kayo na, uy, pumunta kayo sa kick-off rally ni Kuting sa January 28, you declined it. Magkano lang yan? Kahit na 1,000 pa yan palangga ibabayad sa inyo. Tanggapin niyo, tapos huwag kayo pumunta. Pwede rin, di ba? Tanggapin niyo yung pera. Di ba kasi, kaysa mapunta sa bulsa niyo, ninakaw yan, pera niyo rin yan. At least man lang makabawi. Kaya tanggapin niyo yung pera, tapos tumakas na lang kayo, huwag na kayo pumunta. Kaso lang may attendance yan eh. Mas sigpit yung babantayan ka ng mga yan, hindi pwedeng pagbigay nila ng pera, iaalis ka na. Di ba? Mga mandorobo yung mga yan. Alam natin ang galawan ng mga yan. But, doon sa mga makatanggap ng offer, if I were you, wag nyo na po ibenta ang kinabukasan nyo. Wala na, laos na si Kuting. Nararamdaman nila. Ako lang kalaban nila, isa pa lang eh. Well, actually because of you. Not only, kung hindi dahil sa inyo. Imagine yung mga palangga, gumagaso sila. Kung natungan ng ulo ko ng 10 milyon, nagbayad ng mga dugyot, ng mga trolls, nag-hire para itumba ang aking 2 page. And now, tinitira ako. Pero, you're not gonna win. Wala kayo babato sa akin kasi wala naman kayong mapipiga na ninakaw ko, dinorobo ko sa bayan. Incentives daw po 'yon, sabi ni Amara. Ay naku, yung babaeng 'yan. Ang puta-puta din ano? Huwag natin pangalanan 'yan. Oo, Diyos ko, pera-pera, nasa longsa nga na yung kipay ng babaeng 'yan, kaya gano'n. Basta sila sinalaksakan ng paldo ang kipay talaga ng taong bayaran, babaliktad talaga ng bonggang-bongga 'yan. So, 'yan ang katotohanan. Kaya nga galit na galit. Kaya tingnan mo si Tambaloslos, si Lisa, si Robles, sino bang sila Cheloy. Alam mo, imagine mo, ang kalaban nila, Maharlika Network lang, Maharlika Channel lang.
You follow ha, Maharlika Network, hindi pa nakaka-follow. So, ako lang because of you, kayo kasi kakampi ko. Kung hindi kayo nakinig at hindi kayo nag-i-engage, wala rin naman ako palangga. Just because of you at doon sa ating mga expose from our puting ahas, kaya tayo nagsama-sama. Oy, kanina 9.6 to ha, o ngayon 9.7 na. O, follow niyo ako ha. So, yan. Nawala na yung na take down na yung yung peke kasi ginagaya to. Sila Emerald ang may gawan yan eh. Sila Emerald. Oh. Bukangkang, pinatutumba nila. Gumagawa sila ng troll. Di ba? They spend a lot of money. Pera ng Pilipino. Ninanakaw nila, binabribe nila para lang itumba ako at sirain ako. Paano hindi ako sisirain? Tangina. Wala kayong masisira. Ano? Mga hitad, lalaban pa kayo? Malapit na kayo, ha? Oy, konti na lang. Konting kembot na lang. Konting kembot na lang. Kukunin namin kayo. Lahat ng mga palangga ko dito. Ayan, sampalin ko pa sila sabi ni Lizzie, sasampalin mo. Anyway, nakakasawa na sila. Praying for you, sabi ni Zen and Angelita. Nakapollow na ba kayo? Nakapollow na ba kayo palangga? Boljak TV, i-follow nyo rin. And Boljakan. We have 42,000 na yata sa Facebook. Anyway, ang dami talaga ang kumukopya ng ating page, fake page. Kasi yun ang intention ni Lisa. Oy, mag-ingat kayo sa mga puting ahas na mag-send ng message sa akin. Kasi yun ayon sa aking puting ahas, yun yung isa sa purpose nila. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang karumal-dumal nga na nangyayari sa bansang Pilipinas sa pamumuno nga ni Kuting ng Norte. Kaya naman dapat talagang maayos na at pag hindi nga talaga ito tumigil ay mas magandang mag-resign na lamang at sibakin ng mga general at ng mga army dahil nga sa kanyang kalukuhan na ginagawa ay babagsak ang Pilipinas kung hindi pa ito titino at saktong-sakto na matatapos ang kanyang termino ay wala na ring pag-asa pang umangat ang ating bansa at lulubog na lang ito sa utang na sinasabi nila na mababayaran ng Kuting ng Norte na ito pag siya ang nakaupo. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, ano ang inyong mga opinion? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.